And so ayan na nga mga kadribol, nangangamoy NBA playoffs na. At sa mga Golden State Warriors fanatics dyan, kapit kamay lang at hindi madali ang daang tatahaki nila. Uulitin ko, hindi madali ang daang tatahaki nila. Alright. So ngayon, may tigda dalawang laro na lang ang natitira ng bawat kupunan bago sumabak sa playoffs. Pero bago yan, may play-in tournament munang magaganap. Maghihintay muna ang number 1 hanggang number 6 seed na matapos ang play-in tournament bago mag-umpisa ang first round. Ang number 7, 8, 9 at 10 seed ang siyang magsasalpukan sa play-in tournament at ang paborito nating kupunan ay nakaupo sa ikasampung pwesto. Ang number 9 at number 10 seed ay maglalaban at ang matatalo ay eliminated na. So ibig sabihin, pag natalo ang Golden State Warriors natin kontra sa number 9 seed na Portland Trail Blazers ay goodbye na. Pero kung sakaling manalo naman ang Golden State Warriors natin, ang Portland Trail Blazers naman ang siyang magiging eliminated. At ang Golden State Warriors natin ang makikipagbakbakan sa loser ng number 7 at number 8 seed. Ang nakaupo sa pangpitong pwesto ay ang Phoenix Suns at ang LA Clippers naman ang nakaupo sa pangwalong pwesto. Kung sino man ang mananalo sa kanilang dalawa, ang siyang aabante sa playoffs at ang matatalo ay siyang makakasalpukan ng Golden State Warriors natin kung sakali ngang matalo nila ang Portland Trail Blazers. At kaya ko nasabi na hindi madali ang daang tatahakin ng Golden State Warriors natin dahil parehong magagaling ang mga kupunan na makakaharap nila sa play-in tournament. Nariyan na nga ang una makakasagupa natin ang Portland Trail Blazers na pinangungunahan ni Deni Avdija. Kung sakali mang malalampasan natin ang Portland Trail Blazers ay parehong magagaling na kupunan naman ang makakaengkwentro natin. Pwedeng ang Phoenix Suns na pinangungunahan ni Devin Booker, Jalen Green at Dillon Brooks. O di kaya naman ang LA Clippers na pinangungunahan ni Kawhi Leonard at James Harden. Alam naman natin na may dalawa tayong key players na out for the season at yan nga ay sina Jimmy Butler at Moses Moody. Nariyan pa si Quentin Post na may right foot injury at si Al Horford naman ay may strained right calf. Si Kristaps Porzingis naman ay may iniindang karamdaman at sakit sa kanyang kanang tuhod. Ang star player naman natin na si Stephen Curry, bagaman nakabalik na at nakapaglaro na ng 2 beses, ay patuloy pa rin ang pagmumonitor ng kanyang kanang tuhod. Pinagpahinga siya at hindi siya pinaglaro kontra LA Lakers ngayong araw na to para maihanda ang katawan niya sa nalalapit na playoffs. Hanggang dito na lang muna mga kadribol. Ingat!